ano yan, magandang punto yan kasi para lang paalala lang sa iyo at sa mga kasama natin na nagbabayad ng buwis. Taxpayers, okay? Taxpayers spend 580 million 580 million pesos per year para sa isang senador. Right? That's around 48 million per month para sa isang senador. That's about 1.6 million pesos kada araw, Rami, ang ginagastos natin para sa isang senador. Wow. Right? So, ang pumasok is the bare minimum. Ang mga pag-file ng bill is the bare minimum. So, kung akong tatanungin mo, Rami, if a senator cannot give the bare minimum, which is to be present, Yes. siguro, maawa naman siya sa taong bayan, mag-resign na lang siya. Right? Kung hindi siya papasok, wala siyang trabaho, wala siya doon, tapos ginagastusan siya ng taxpayers, mahiya naman siya, mag-resign na lang siya, di ba? Yes. Ang mahirap, attorney, yung ang pangkaraniwang kababayan po natin na hindi pumasok, walang sahod, no work, no pay, na yan ang nagkasakit, di mo naman gusto magkasakit, pero alam mangyari, ganun, tapos ito nga, ilang araw, binanggit po niyo yung mga figures na yan, nakakalula para sa isang senador. Mas okay pa na nakupo na doon, magbubutas ng upuan na walang sinasabi, at least presence. Yung present niya, okay na yun, pero hindi pa rin po pwede. Nandun lang na nakatunganga, attorney. Yun na nga, sabi ko nga sa'yo, bare minimum na nga yun. Yes. Kung hindi mo pa nga mabigay yung bare minimum na pupunta ka sa opisina, maawa ka sa taong bayan, mag-resign ka na lang para yung pera na ginagastos para sa'yo, mapunta sa iba. Alright. And with that po, attorney, maraming salamat po sa oras po ninyo at sa pagbibigay po ng inyo pong mga expert opinion bilang political analyst at isa pong constitutional law expert po, attorney. Attorney, sa ulitin, magandang araw po sa inyo at mabuhay po kayo, sir.